Hello mga kaibigan, balikan po natin yung issue tungkol sa mga sangla-tira. Usong-uso talaga yung sangla-tira na yan sa mga kagaya natin. So kahit naman kami noon ay syempre nagpaplano din ng mga ganyang klaseng bagay bilang hindi naman tayo ipinanganak na mayaman. Syempre sa kagustuhan natin na makatipid imbis na mangupahan, dahil wala naman tayong pambili ng ating house and lot. So minsan nakakaisip tayo na kumuha ng mga tinatawag na sangla-tira kapag tayo ay nakakaluwag-luwag or nagkakaroon ng extrang pera. Meron kasing nagtanong sa akin tungkol sa maaari bang kuhaning sangla-tira yung bahay na awarded ng NHA. Yun. Kasi marami, kahit dito sa amin, meron kasi ditong mahigit 20 na building ng NHA dito sa tabi namin, yung Camarine Residence. At well, marami din ako naririnig tungkol sa mga sangla-tira dyan. Ang tanong, pwede ba nating isangla yung bahay or yung unit na awarded ng NHA? Ang kasagutan po dyan ay hindi. Bakit? Kasi meron pong contract sa NHA ang isang beneficiary. Yan po ay nasa Republic Act 7279 at nandoon po sa batas na yan ay nakaspecify or minention doon na hindi maaaring ibenta, ilipat yung rights or isangla or gawing collateral yung unit or yung property na inaward ng NHA sa isang beneficiary. Anong magiging parusa kapag nahuli ng NHA na nagsangla-tira tayo or ginawa nating collateral ito or ibinenta? Kasi nga, usong-uso yan At hindi mo maiiwasan yan kasi maraming mga chismakers na mga kapitbahay, mamaya ma-report ka sa NHA, sabi na, ay, si ganito, sinangla pala niya yung bahay niya na yan or yung unit niya, kaya pala iba na yung nakatira. So, hindi natin may iwasan yung mga ganong chismis. Well, hindi naman siguro chismis kasi totoo naman talaga. Pero kasi sa kagustuhan natin or minsan nagigipit tayo, hindi naman po labag sa batas ang sangla-tira. Yan yung tinatawag na anti-crisis sa civil code natin. Kaso, piliin natin yung property. Kung siguro ito ay private property, pag-aari ninyo, agricultural land na pag-aari ninyo, titulado sa pangalan ninyo, or ibang mga properties, pwede naman siyang gamiting collateral or gawing sangla-tira. However, kapag ito ay awarded ng NHA, hindi po talaga pwede sapagkat yan po ay malinaw na sinabi doon sa Republic Act 7279 na hindi maaaring isangla, gawing collateral, ibenta, ilipat yung karapatan sa ibang tao, yung beneficiary lang po. Ngayon, kung matigas pa rin ang ulo natin, gusto nating talagang makasigurado, tingnan natin yung kontrata na ibinigay ng NHA sa inyo. Silipin ninyo, kung merong nakalagay doon na yes, the beneficiary is allowed to sell or to assign the rights to other person or to make it as a collateral, ang kailangan po nating gawin ay kailangan nating humingi ng permiso sa NHA. So, kailangan nyo po ng written document requesting for an approval from NHA na pinapayagan kayong isangla, ilipat yung karapatan sa ibang tao. Kapag merong ganong nakasulat sa inyong contract with the NHA as beneficiary, then pwede. Pero kailangan nyo ng approval from the NHA. Kasi pag nahuli, kagaya ng sinabi ko, pag nahuli, ano ang magiging parusa? Parehas kayong mawawalan. Bakit? Yung kontratang ginawa niyo sa sangla-tira or yung anti-crisis contract na ginawa ninyo ay magiging void or invalid or mawawalang saysay yon. So wala talaga siyang silbi. Hindi siya tatanggapin kahit saan. Kaya, nawalan ka na ng pera, di mo mababawi yon not unless ibalik na lang ang pinagsanglaan mo at bilang parusa, kukunin ng NHA yung unit or yung property at kukunin din doon sa beneficiary. At
ito pa ang masaklap, doon sa beneficiary, ikaw ay mababan sa pagiging beneficiary for the next 10 years. Yun yung parusa kapag ka nahuli ng NHA na ginawa nating sangla-tira yung unit na inaward sa inyo. Kaya kung kukuha po tayo ng sangla-tira, siguraduhin po natin na ito po ay hindi galing sa NHA. At syempre, pakaisipin natin na kung sangla-tira ito ay rights lamang. So, maging mapanuri, maging mapaniguro, or maging sigurado tayo sa bawat aksyon na gagawin natin, at of course, maging sigurista tayo kung talagang legit yung lupa, kung ito ay talagang titulado. Sundin po natin yung tamang proseso para ito po ay hindi magkaroon ng aberya balang araw. Yun lamang po mga kaibigan. Kung meron pa tayong mga dagdag na katanungan, maaari nyo po i-follow ang aking Facebook page at i-subscribe ang aking YouTube channel. And at the same time, kung meron po tayong mga what if, mag-iiba po ang kasagutan. Ito po ay disclaimer lamang, ha? Ito po ay general information lamang. Kung meron po tayong mga problema, maaari po tayong kumonsulta sa abogado sapagkat hindi pa po ako ganap na nagiging abogado. Maraming salamat po.